Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ito pong nasa ating screen ay walang iba kundi si Senator Jinggoy. Hindi pula Denggoy. Jinggoy Estrada. Mga kababayan, bigla po siyang nagpa-presscon. Bakit po siya nagpa-presscon? Kasi diyan po sa hearing ng House of Representatives, diyan po sa House. Ito pong hearing nila sa flood control anomalies, mga kababayan. Meron pong nagbanggit ng kanyang pangalan. Ito pong si Bryce Hernandez. Ito pong dating Assistant District Engineer ni Henry Alcantara. Ay nagsalita diyan po sa hearing, diyan po sa House. At sabi nito ngayon po ay District Engineer na, ay ito pong si Jinggoy Estrada ay nagbabagsak po ng milyones na pondo para po sa mga proyekto dyan sa Bulacan. So very good yun, very good. Very good yun kasi biruin mo from the office of the Senator Jinggoy Estrada ay meron po siyang inisyatibo na magkaroon ng flood control dyan po sa Bulacan para po magkaroon ng mga struktura na hahadlangan ang pagbabaha dyan po sa Bulacan. So napakaganda pong programa yan, Senator Jinggoy. Kaso ang problema, eto na. Ayon po kay Engineer Bryce Hernandez, meron daw pong natatanggap itong si Jinggoy Estrada na 30% SOP para po dun sa kanyang pondo na inilabas para po dyan sa Bulacan. Anak ng tokwa ka, Senator. Okay na nagbigay ka na ng pondo walang hiya. Kaya naman pala, ikaw ay naglalatag, nagbibigay, nagbabagsak ng pondo kasi ikaw ay merong 30% na SOP. Sa 350 million mga kababayan, ilan yun? Sa 350 million, halimbawa lang to hindi ko alam kung ano yung saktong sinabi ni Bryce. Mamaya pakinggan natin si Bryce. Check muna natin sa calculator. Baka magkamali tayo mga kababayan Halimbawa, 350 million. 30%. 105 million pesos. Ang ibinubulsa, di umano, ni Jinggoy Estrada. Diyan sa kanyang pagbagsak ng pondo diyan sa Bulacan. 30%. Lupit nyo. Anak ng tokwa kayo. Antindi ninyo. Ito yung mga kababayan Kung 30% na pupunta kay Jinggoy Estrada, dun sa Senatong, 70% na lang natitira pondo dun sa proyekto. Ngayon, kukupit pa si Henry Alcantara. Kukupit pa si Bryce Hernandez. Meron naman siya Kahit siya yung nagsabi, siya yung nagbulgar, meron siya. Kukupit din yung mga inspektor dyan. Kukupit din yung mga hepe dyan sa DPWH. Baka nga yung mga secretary, undersecretary, meron din dyan. So magkano na lang matitira sa kontraktor? 40%? Magkano matitira sa kontraktor? Wala na. Kaya ang mangyayari mga kababayan, etong pondong natitira, pagkakasyahin nila, hindi naman pwedeng hindi kumita si kontraktor. Minsan pa nga, kontraktor Yung kontraktor si congressman mismo. So, kung legit, na ginagawa nila yung proyekto, wala na po natitira. Kaya po, substandard na po ang ginagamit nila at ang pagkakagawa ng proyekto. Kasi po, kinuha na po ng mga magnanakaw, ng mga walang hiyang mga magnanakaw na nag-SOP, dyan po sa pondo. Kaya substandard. Matindi pa, iba. Ghost project. Talaga. Ayaw na matindi. Kitang-kita ang yung contractor doon kasi wala naman silang ginawa Diba? Baka pag ghost project, mas malaki ang kuha ni Senatong. Saka ni Congressman. Diba? So, sabi ni Bryce Hernandez, 30% kay Jinggoy Estrada. At ito pa, si JIL.
Kung kayo po nagsisimba sa JIL, ipagdasal nyo po itong inyong pastor. Ipagdasal nyo po etong si JIL, Joel is Lord dati. Joel is liar na eh. O bakit? Sapagkat ayon din po kay Engineer Bryce Hernandez. Siya po ay meron ding pondo na ibinagsak po dyan sa Bulacan. At ito pong si JIL, si Joel Villanueva ay tumanggap din po ng SOP na 30%. Putang. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Hindi ka ba nahihiya? Nangangaral ka dyan sa iyong sekta. Sinasabi nyo dun sa inyong sekta, love of money is the root of all evil. Huwag kayong, huwag nyo mamali ng pera. Anak ng toko, ikaw pala. Garapalan. Ayan naman po yung sinabi ni Bryce Hernandez. Alam niyo mga kababayan, kung pinapanood niyo po yung dyan sa house, nagsasalita po si Hernandez, nagsasalita si Alcantara, alam niyo ba, para sa akin mas may kredibilidad, mas naniniwala ako dito kay Hernandez kaysa dito kay Alcantara. Kahit kay Diskaya, wag po kayo maniniwala basta-basta kay Diskaya. Kaya-kaya kayong paikutin, baka pinapaikot kayo. So, mas naniniwala ako dito kay Hernandez kaysa kay Alcantara. Pero hindi ibig sabihin nun, wala siyang sala. Meron pa rin siyang pagkakasala. Nagnakaw pa rin siya sa kaban ng bayan. Pero kung gagawin siyang state witness, ako, sang-ayon ako. Pero dapat, kung nagnakaw siya sa kaban ng bayan, dapat ibalik niya yung pera sa kaban ng bayan. Ganun yung gusto ni Diskaya eh. Humihingi ng proteksyon sa gobyerno. Walang iya, ikaw nga yung numero 1 magnanakaw. Manghihingi ka ng proteksyon. Ibalik mo muna ang pera ng taong bayan. Ibalik mo ang pondo na ninakaw ninyo pagkatapos kayo mag-apply ng proteksyon. Pero hanggat hindi nyo binabalik at hindi nyo sinasabi ang totoo, wala kayong karapatang proteksyonan ng gobyerno dahil kasama kayo sa nagnakaw sa kaban ng bayan. So ito mga kababayan, ano tong mga literatong ito? O sila po ay kanya-kanya ng palusot. Nagpapalusot, etong si Jinggoy, sabi nga ng iba si Dengoy Estrada, at etong si JIL, Joel Islayar, Joel Villanueva. Kanya-kanya po silang palusot. Pero bago yan, pakinggan muna natin. Ito pong si Engineer Hernandez kung sa kanyang pagbulgar dito sa mga senatong, mga kababayan na di umano'y involved at tumanggap po ng 30% na SOP. Yan po sa kanilang pinondohang mga proyekto dyan po sa Bulacan. Pakinggan po natin itong nangyari po sa House. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Alright, 355 million. Ayan po yung nilatag ni na pondo para sa proyekto diyan sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Alright, grabe. 30%. Yung 30% ng 350, 105 million. So 355. So more or less mas mataas ng 105 million pesos ang commitment. Pag sinabing commitment, SOP.
Kay Denggoy. Kay Jinggoy Estrada. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. No, mahalaga pong basahin yung buong listahan ng mga proyekto. These are the line items that everyone has been talking about, so I think the nation deserves to know which particular line items that are in the GAA that are being implemented for these particular personalities. Mr. Chair, may I also request that he be directed to read the entirety of his salaysay Yes. and not to select portion of his salaysay. Para Yes, po he will. klaro. I think he will be required to read the entire, but we need the specific line item in the General Appropriations Act to be able to tie these particular projects to political personalities, not just DPWH engineers, not just contractors. Please proceed. Mr. Chair, may I also ask that the amounts also be read? Yes, I think if it's it, important that the public will also know the yes, amounts. if it is available, Engineer Hernandez, please mention the amount as well. Mr. Chair, saglit na interjection lang. After the statement of Sir Bryce, may we have the copy of his statement para po makapagtanong din yung mga members based on his ongoing statement. Mr. Chair. If that is practicable, Deputy Speaker, we will ask him to do it, but it is a written, handwritten statement. So I think we have to listen to his entire salaysay first. Please proceed with the line items, please. Let me repeat it, Your Honor. First, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan, with an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate at Mambog Creek, phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 45 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek, phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan, with an amount of 60 million pesos. Construction of flood mitigation structure with pumping station and floodgate at Barangay Santo Rosario Creek, phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And last, construction of flood mitigation structure including pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. This is supposedly the allocation of which political personality? Senator Jinggoy Ejercito Estrada po, Your Honor. Thank you for the clarification. You can proceed with reading the handwritten statement. Mr. Chair, may I continue? Let him finish the handwritten statement. Tapos lang po yung handwritten statement ng pagbasa. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our District Engineer Henry Alcantara. I-deliver ito nung lumabas ang mga item na to sa GAA. Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver sa kausap nila. Si Christian Santiago at saka si Andre Balatbat. Galing din ito sa utos ni D. Alcantara. Noong 2023 naman, naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva. Ay, grabe. 600 million, Ang mahigit. SOP nito ay 30% din. Grabe. O, 600. Sabihin na lang natin 600 million. 600 times 30%. 180 million.
kay Joel Villanueva. Kung totoo ang sinasabi ni Bryce Hernandez, paldong-paldo. Etong si JIL, mga kababayan. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha nyo ni Jinggoy. Pero inyo, kung magsalita kayo dyan sa Senado, pagkalinis-linis inyo, parang wala kayong kasalanan. Parang ang babait ninyo, parang kung magtanong kayo sa mga kontraktor, kala nyo pagkalinis-linis inyo, walang hiya. Yung pala, kung totoo sinasabi ni Engineer Hernandez, grabe. 355. Saktuhin natin yung kay Jinggoy. 106.5 million ang 30% na SOP ni Jinggoy Estrada doon sa mga proyektong binanggit ni Bryce Hernandez. At kay JIL, kay Joel Islord, kay Joel Villanueva, Joel Islord na, yaman na 180 million. Grabe, 180 million. Galing po sa kaba ng bayan. Joel Villanueva, anak ng teteng kayo. Kapal na mukha ninyo. So yan mga kababayan. If I'm not mistaken, sorry. Pwede ko sabihin ko po kung anong mga projects to, mga line item din. Please proceed with Okay, so ayan po yung sinabi ni Bryce Hernandez. Dalawang senatong mga kababayan. Senatong Jinggoy Estrada at Senatong Joel Villanueva. Nakatanggap po ng 30% na SOP dun sa kanilang mga allocation sa proyekto dyan po sa Bulacan. So approximately, ang natanggap ni Jinggoy ay 106.5 million. At etong si Joel Villanueva ay 180 million pataas. So ngayon, ito ginagawa ng dalawa. Kanya-kanyang palusot. Pakinggan muna natin itong palusot ni Denggoy, ni Jinggoy Estrada. Questions or opening statement? Magandang hapon sa inyo lahat. Unang-una, hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ng mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang pasayang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag ng katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated. Kaya pala sinabi ni Marcoleta, yan, ligtas ka na. Ligtas ka na. Kasi sabi ni Diskaya, walang sangkot na senatong. Ngayon, binulgar ni Bryce Hernandez. Ito palang, meron pala mga senatong nakasali. Di ngayon, ikot ang puwet neto at nagpa-presscon. At ngayon, ito, i-deny. At sinasabi nga, taas ang pagsinungaling. Sinungaling daw si Bryce Hernandez. Kayo guys, kanino kayo naniniwala? Kay Bryce Hernandez o dito? Kay Jinggoy? Sige nga, comment nyo nga mga kababayan. Diligently and consistently the Senate investigation because like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. Now I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Alright, so lie detector test challenge. Lie detector test daw si Bryce Hernandez at etong si Jinggoy Estrada. Sige. Basta nasa dapat nasa neutral grounds. Alright? Magkakaroon, nakakapayag ako. Gusto rin naman natin malaman kung sino nagsasabi ng totoo. Pero sa neutral grounds. Hindi pwede yung may impluensya ni Jinggoy Estrada yung magsasagawa ng lie detector test. Kasi delikado senator to kumpara mo sa isang engineer. Maraming galamay. So dapat nasa neutral grounds kung magkakaroon ng lie detector test. Sabay kayo magpa-lie detector test. Para magkaalaman. Sino ba sa tingin ninyo nagsisinungaling, mga kababayan? Sige nga, sino ang nagsisinungaling? Si Jinggoy Estrada
o si Bryce Hernandez. O, abangan natin yung lie detector test, ha. At eto mga kababayan, biruin nyo, kung sila pa rin ang nakaupo dyan po sa liderato ng Senado, nako po, sa tingin ko hindi magsasalita si Bryce Hernandez kasi matatakot siya. Matatakot siya. Kasi hawak nila Senado eh. Hindi, paikuti lang sila doon na talagang iko-contempt siya lang iko-contempt. Ngayon, nagkaroon ng lakas ng loob si Bryce Hernandez sapagkat nagpalit po ng liderato ang Senado. At si Ping Lacson, siguro nakita niya, mas mapagkakatiwalaan itong si Ping Lacson. Kaya magsasabi na ako ng totoo. Galit na galit si Jinggoy eh. Galit na galit. Ito si Jinggoy. At ito naman mga kababayan. Si Joel is Lord. Si Joel Villanueva, nagsalita rin po dyan sa pagsisimula ng sesyon dyan po sa Senado. Pakinggan natin. Etong si Joel. Ayoko banggitin yung pangalan. Nabibisit ako. Grabe. Joel Villanueva ng Jesus is Lord. Pakinggan natin. Thank you. Mr. President, sabi po nung dating sikat na senador dito sa bulwagang ito. Ang ganin nyo ito yung nagdrama dati. Kala mo, talagang galing mo. Ito po yung pinalakpakan ni Pokwang eh. Dahil sa kanyang pagdrama. Ito na naman, mukhang inuulit na naman ang kanyang mabulaklak na pananalita. Naitago natin sa pangalang Joker Arroyo. Kapag bad ka, lagot ka. Pero ngayon, Mr. President, kapag good ka, lagot ka sa mga sindikato. Oy, ano ibig mo sabihin? Good ka? Good daw siya. Kaya pala kung buyuin mo yung mga kasamahan mo para bastusin si Ontiveros at harangan ng impeachment complaint, mas kinampihan nyo pa ang nagwaldas ang pera ng taong bayan. Sabihin mo ngayon, papinilalabas mo, good ka? Ang kapal naman ng face mo. Good pala, Mr. President, ngayong araw pong ito, kaninang umaga, nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Mr. President, noon pa man tayo ay lumalaban na against this flood control issues, Mr. President. 2023, I'm just not sure, Mr. President, kung ready na po yung staff natin para i-show yung video na since 2023 ay dito po sa mismong bulwagan na ito at sa mga committee hearings, binabanggit na po natin ito. Please. Okay, ito kasi si Villanueva, kung ano na naman ang pinapalusot. Ang binibintang sa'yo, ikaw ay merong 600 million na allocation sa iyong probinsya ng mga flood control projects at ikaw ay nagkaroon ng 30% na SOP. Hindi naman na pinag-usapan dito kung paano ka nag-request, paano mo inasikaso, dapat maasikaso ang mga proyekto dyan sa Bulacan. Hindi. Ang sagutin mo lang, simple lang. Yun lang 30% ng SOP na ang sabi ni Bryce Hernandez, dinala pa mismo sa bahay nyo sa Bocaue, Bulacan. Ayun na sagutin mo. Dami-dami mong pasakali, dami mong paikot-ikot eh. Meron pa siyang pa-slide-slide. Anong slide-slide? Kinausap ko nitong nakaraang Karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, lagpas tao na. Ay, bata, hindi namin kailangan yan, yung mga ganyan na. Ito rin yung dating pinakita na ito ni Joel Villanueva eh. Nasabi niya, pinupush niya yung mga flood control projects, pinupush niya. Hindi yan. Ang sagutin mo lang, yung SOP mo. Totoo ba? Ikaw ay nakatanggap ng 30% na SOP, sabi ni Bryce Hernandez. At ang kanang kamay mo ay etong si kaya pala ayaw umalis ang Bulacan. Etong si Henry Alcantara dahil ang sarap-sarap na pala ng buhay dun sa Bulacan. Kahit hindi na siya ma-promote, doon na lang daw siya sa Bulacan dahil nandun yung pera. Wag na yan, wag ka nang dami-dami pang sinasabi, tigilan mo na yung meron ka pang nalalamang mga slides, forward na natin.
Punta po tayo sa Kalumpit kasama si Mayor Lem at si Governor Daniel Fernando. Binanggit po natin sa lahat ng news outlet na palpak talaga ang programa ng pamahalaan sa flood control. 2 years later, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas pumunta rin po doon sa the same town with the same... Teka, ang layo mo na eh. Hindi yan kailangan kong marinig. Kailangan ko paano mo pabubulaanan na ikaw ay tumanggap ng 30% na SOP doon sa inilabas mo na allocation para dyan sa Bulacan. Hindi naman kinakailangan yung pasikat pa na sinasabi mo na nagkaroon ka ng mga dialogue sa mga DPWH. Hindi yan. Yun lang, pabulaanan mo. Sabi mo kung totoo, hindi. Dami po sat-sat. Kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin 2 years ago nung nilabanan natin yung People's Initiative na may mga script na pinababasa at basa. Sinisisi niya na si ano. Ito so sinasabi niya, sinisisi niya si ano. Yung Draco lang binabanggit niya, isaldi ko. Ayun na yung sinasabi niya eh. Ito kasi ay pa-diretsuhin. Pa-diretsuhin mo na kasi si Bryce Hernandez, diniretso ka na. Diretsuhin mo na. Ang dami pa sinisisi. Ang sagutin mo, yung 30% na kinita mo, 180 million dun sa 600 plus na allotment mo o allocation mo dun sa Bulacan. Basa, scripted lahat. Kahit walang ebidensya, i-contempt mo. Kahit walang ebidensya, ipako mo sa krus. Forward na natin. Layo na ng sinasabi na itong tulongges na ito. Low. Assistant District Engineer. Para namang, bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon? And then, ito nga po, lumabas bigla kahapon ang taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Kaya ang hiling ko po sa bulwagang ito, ang hiling ko rin sa ating Pangulo, alam ko na... Tingnan mo, si Erwin Tulfo, hindi naniniwala sa'yo Joel Villanueva eh. Yung ngisi ni Erwin Tulfo, hindi naniniwala sa'yo eh. Sincero po kayo. Alam ko po na masakit po sa inyo itong nangyayari. Pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula. Kung bakit bumaba ang kanyang dugo. Kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa lapi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? So yun lang po, Ginoong Pangulo, ang nais kong sabihin. Okay, so walang kwenta. Ang gusto naming sagot sana, pabulaanan mo yung sinabi ni Bryce Hernandez na tumatanggap ka ng SOP. Pero ang layo ng binanggit mo, Brad. Ang layo. Naghanap ka lang ng sisi. Kaya natatawa lang sa'yo si Erwin Tulfo eh. Hindi naniniwala sa'yo eh. So ayan mga kababayan. Basta ito lang masasabi ko. Ping Lacson po ang hawak ng Blue Ribbon Committee. At sa tingin ko, wala kayong ligtas. Kung sinasabi ni Marcoleta na ligtas na si Jinggoy Estrada, masasabi ko, kay Ping Lacson, wala kayong ligtas. Kung kayo corrupt, mananagot kayo. Kaya saktong-sakto no? Kalooban talaga ng Diyos to, mga kababayan Na lumabas ang katotohanan at managot, eto pong talagang nagnakaw sa ating bayan. So yan, kanya-kanyang palusot. Si Denggoy at etong si JIL, mga kababayan, kanya-kanyang palusot. Tingnan natin kung makakalusot kayo. Basta kung ako tatanungin, mas naniniwala ako kay Bryce Hernandez kaysa kay Alcantara at kay Jinggoy at dito kay Villanueva. Kayo guys, kanino po kayo naniniwala? Sige nga po, comment nga po kayo. So ilan po mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.